Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang bago nating istorya, na pinamagatang Ang Sumpa sa Baryo Alitaptap. Si Rolando ay isang makisig ngunit mapusok na manggagawa sa syudad, ay napilitang bumalik sa kanilang baryo, matapos makatanggap ng balita, na nawawala ang kanyang ama. Sa kanyang pagbabalik sa Baryo Alitaptap, natuklasan niyang ito ay nababalot ng takot at misteryo, tila may banta ng aswang na muling bumabalik upang maghasik ng lagim. Ang baryo ay dating lugar ng karanasan ng kanyang pamilya sa aswang, ngunit nanahimik ito sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kanyang paghahanap sa katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang ama, nadiskubre ni Elias ang mas malalim na lihim ng kanilang baryo, isang sumpa ang bumalot dito, at tila may koneksyon ang kanyang sariling pamilya sa mga aswang na nagkalat. Dito magsisimula ang kwento ni Rolando. Unang kabanata. Ang pagbabalik ni Rolando. Sa ilalim ng kalangitang nagbabadya ng ulan, muling nasilayan ni Rolando ang kanyang sinilangang baryo, ang Alitaptap. Makalipas ang mahigit 10 taon, mula nang lumisan siya, upang maghanap buhay sa syudad, ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, ay tila mas tahimik at malamlam. Ang mga puno ng niyog na pumapaligid dito ay tila sumasabay sa lungkot ng baryo. Ang dahilan ng pagbabalik niya ay hindi kasiyahan, kundi pangungulila. Nawawala ang kanyang ama, na si Mang Lito. Sa loob ng 3 araw, walang sino mang makapagsabi kung ano ang nangyari. Nabalot ang buong baryo ng takot, dahil sa mga misteryosong pagkawala ng ilang residente, nitong mga nakaraang buwan. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng dating kasintahan na si Maya. Rolando, mabutit nakabalik ka. Pero, delikado na ang baryo ngayon, babala niya habang tinatanaw ang makulimlim na langit. Anong nangyayari dito? At bakit parang mas maraming tao ang nagkukulong na lang sa bahay? Tanong ni Rolando. Inaatake na naman tayo ng mga aswang, sagot ni Maya, nang may takot sa boses. Sa pagtitipon ng mga residente, narinig ni Rolando ang mga kwento ng mga nakaligtas sa mga pang-aatake. Ayon kay Caruben, ang lider ng baryo, ang mga aswang ay nagbalik upang maghiganti. Ano ba ang mayroon sa baryo natin, at hindi tayo tinitigilan ng mga halimaw na yan? Tanong ni Rolando. Ang baryong ito ay lugar kung saan naitaboy ang mga aswang noon. Ngunit mukhang bumabalik sila upang bawiin ang kanilang teritoryo, sagot ni Caruben, habang hinahanda ang ilang buntot pagi at asin na kanilang armas. Lumapit si Lola Salome, ang matandang albularyo, at nagbigay ng babala. Ang labanang ito ay hindi tungkol sa lakas. Kailangan nating alalahanin ang mga tradisyon upang mapanatili ang proteksyon ng ating baryo. Pinasimulan ni Rolando at ng mga residente ang paghahanda. Ang bawat bahay ay nilagyan ng asin sa mga bintana at pintuan, at ang mga lambat na gawa sa buntot pagi ay isinabot sa paligid ng baryo. Si Maya ang nagturo kay Rolando kung paano gumawa ng mga sibat na pinahiran ng bawang. Habang nagtutulungan sila, muling nanambalik ang kanilang alaala ng pagiging magkasintahan. Bakit ka ba umalis noon, Rolando? Tanong ni Maya. Nais kong bigyan ng mas magandang buhay sina Itay at Inay. Pero hindi ko akalaing hahantong ito sa ganito, sagot niya habang hawak ang sibat. Sa unang gabi ng kanilang depensa, narinig nila ang malalakas na ungol mula sa kagubatan. Ang bawat residente ay hawak ang kanilang armas habang naghihintay ng pag-atake. Biglang nagkagulo nang biglang sumulpot ang unang aswang, isang halimaw na may mahabang dila at matatalas na kuko. Agad itong sinugod ni Rolando gamit ang sibat, ngunit mabilis itong nakaiwas. Dumating si Caruben at binuhusan ito ng asin, dahilan upang ito ay magwala at tumakas. Kinabukasan, nalaman nilang may nawala na namang isa sa mga residente. Ang pagkatalo ng baryo noong gabi ay nagdulot ng takot sa lahat. Ngunit si Rolando ay hindi nawalan ng pag-asa. Kailangan nating malaman kung saan sila nagtatago, sabi niya kay Caruben. Mahirap, Rolando.
Ngunit kung handa kang harapin sila, sasamahan kita, tugon ng lider ng baryo. Sa kabila ng takot at pangamba, nagpasya si Rolando at Ka-Ruben na tuklasin ang pinagmumulan ng mga aswang. Bitbit nila ang kanilang mga sibat na gawa sa kawayan, buntot pagi, at asin na nakalagay sa maliit na sisidlan. Kasama rin nila si Maya, na nagpumilit kahit paayaw siya isama ni Rolando, at manatili na lamang sa baryo. Alam ko kung gaano ito kahirap, pero hindi kita hahayaang mapahamak ng mag-isa, sabi ni Maya kay Rolando. Sinundan nila ang mga yapak sa basang lupa patungo sa kagubatan. Napapalibutan ng matatayog na puno at malamig na hangin ang lugar. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman nilang parang may sumusunod sa kanila. Parang may mga matang nakamasid sa atin, bulong ni Ka-Ruben. Mag-ingat tayo. Ano man ang makita natin, huwag tayong maghiwa-hiwalay, sagot ni Rolando. Sa gitna ng kagubatan, natuklasan nila ang isang lumang balete na may mga anino ng nilalang na nagkukubli sa dilim. Doon nila nakita ang pugad ng mga aswang. Ang puno ay balot ng mga basag na bungo at mga balahibo ng ibon, tanda ng mga ritual na ginagawa nila. Habang nilalapitan nila ang puno, biglang lumitaw ang dalawang aswang na nagbabantay. Ang isa ay may mga pakpak na parang paniki, at ang isa naman ay may mahaba at matatalas na kuko. Agad na sinabuyan ni Ka-Ruben ng asin sa mukha, ang aswang na may pakpak, dahilan upang ito ay mapaso at magwala. Si Rolando naman ay mabilis na sumugod sa isa pang aswang, gamit ang kanyang sibat. Sa kabila ng takot, napagtagumpayan nila ang sagupaan. Ngunit bago sila makaalis, narinig nila ang malakas na sigaw mula sa itaas ng puno. Lumitaw ang isang mas malaking nilalang, ang lider ng mga aswang. Ang pinuno ng mga aswang ay may maputing mata at matulis na ngipin. Ang kanyang anyo ay mas kahindik-hindik kaysa sa inaasahan nila. Huwag kayong maglalakas loob na sirain ang aming tahanan. Sigaw nito habang tumalon mula sa puno. Hindi nag-atubili si Rolando na itaas ang kanyang sibat. Hindi namin hahayaan na takutin ninyo ang baryo namin. Sinubukan nilang labanan ang lider ng mga aswang, ngunit tila hindi tumatalab ang kanilang mga armas. Lahat ng atake nila ay nauuwi sa wala. Sa gitna ng laban, biglang kinuha ng nilalang si Maya. Kung nais ninyo siyang mabuhay, lumayo kayo sa aming teritoryo. Sigaw nito habang lumipad papalayo, kasama si Maya. Hindi makapaniwala si Rolando sa bilis ng mga pangyayari. Kailangan nating sundan sila. Sigaw niya kay Ka-Ruben. Ngunit tumigil si Lola Salome na kasunod nila. Rolando, hindi sapat ang lakas ninyo upang labanan sila. Kailangan ninyo ng mas maingat na plano, sabi ng matanda habang hawak ang isang lumang libro tungkol sa mga tradisyonal na paraan ng pagsugpo sa mga halimaw. Sa payo ni Lola Salome, bumalik sila sa baryo upang maghanda ng mga bagong kagamitan. Gumawa sila ng mga lambat na mas matibay, gamit ang mga buntot pagi at balahibo ng tandang, at nagtipon ng mas maraming asin. Buong baryo ang nagtulungan para sa nalalapit na sagupaan. Hindi na lamang ito laban ni Rolando para kay Maya, kundi laban ng buong baryo para sa kanilang kaligtasan. Sa gabing iyon, muli nilang pinasok ang kagubatan, dala ang mga bagong armas at higit na tapang. Alam nilang nasa pugad ng pinuno ng mga aswang si Maya, at kailangan nilang iligtas siya bago ito tuluyang mapahamak. Dahan-dahang nilapitan ni Rolando at Ka-Ruben ang pugad, na ngayon ay may mas matibay na armas at lambat na gawa sa buntot pagi. Mula sa malayo, naririnig nila ang mga alulong at tunog ng ritual. Ang liwanag ng buwan ay tila nagiging saksi sa kanilang desisyon na ipaglaban ang baryo at si Maya. Sa oras na makita natin ang leader nila, gamitin agad ang lambat. Huwag nating bigyan ng pagkakataon na makatakas, bulong ni Ka-Ruben. Habang papalapit sila, nakita nila si Maya na nakatali sa ugat ng puno ng balete. Ang paligid niya ay may mga aswang na tila nagsasagawa ng ritual. Nang makita ni Rolando ang kaibigang nasa panganib, hindi niya napigil ang sumugod.
Maya, sigaw niya habang inihagis ang unang lambat sa pinakamalapit na aswang. Tinamaan ito at nagsimulang sumigaw nang masunog ang balat. Agad na nagkagulo ang buong pugad. Isa-isang naglabasan ang mga aswang, sinusubukang pigilan sina Rolando at Ka-Ruben. Inilabas ni Rolando ang asin at hinagis ito sa mga umaatake, habang si Ka-Ruben ay mabilis na itinutok ang sibat sa mga sumusugod. Napasigaw ang pinuno ng mga aswang, nag-utos ito sa kanyang mga tauhan, huwag silang hayaang makalapit sa babae. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nilapitan ni Rolando si Maya at pinutol ang mga tali gamit ang matalas na kutsilyo. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na, bulong niya habang inalalayan ang kaibigan. Ang pinuno ng mga aswang, si Magda, ay bumaba mula sa puno. Ang kanyang anyo ay mas kahindik-hindik kaysa noong una nilang makita. Ang kanyang mga mata ay kulay pula, at ang kanyang mga kuko, ay tila matalim na bakal. Naglakas loob kayong pumasok sa aming teritoryo. Ngayon, pagbabayaran ninyo ito. Sigaw ni Magda habang umaatake kay Rolando. Mabilis na iniwasan ni Rolando ang kanyang mga atake at inihagis ang lambat na gawa sa buntot pagi. Tumama ito kay Magda, ngunit hindi siya lubusang napigilan. Ang lakas ng pinuno ay higit pa sa inaasahan nila. Tinamaan si Rolando ng matalim na kuko sa kanyang braso, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa tulong ni Ka-Ruben, sinimulan nilang harapin si Magda. Ginamit nila ang asin at mga sibat upang labanan siya. Sa huli, nahulog si Magda sa bitag na kanilang inihanda, isang hukay na maraming asin at mga buntot pagi. Nang mapabagsak si Magda, nagsimula ng umatras ang mga natitirang aswang. Hindi nila kayang labanan ang tapang ni Rolando at Ka-Ruben, lalo na't nawala ang kanilang lider. Agad na inakay ni Rolando si Maya palabas ng kagubatan. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga roon na nag-aalala at nananalangin para sa kanilang kaligtasan. Salamat at ligtas kayong lahat, sabi ni Lola Salome habang niyakap si Maya. Naging tahimik ang baryo sa mga sumunod na araw. Ang puno ng balete ay sinunog, kasama ang pugad ng mga aswang. Naging aral sa lahat ang katapangan ni Rolando at Ka-Ruben, at ang baryo ay muling nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang takot sa puso ni Rolando. Alam niyang maaaring may iba pang tulad ni Magda sa malalayong lugar. Sa kabila nito, pinili niyang magpatuloy, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan anuman ang mangyari. Isang gabi habang natutulog si Maya, nanaginip siya ng isang kakaibang tagpo. Nasa gitna siya ng isang makapal na kagubatan, napapalibutan ng anino. Mula sa malayo, naririnig niya ang mahinang ungol at halakhak ni Magda, ang aswang na kanilang pinatay. Maya, isang tinig ang bumulong sa kanya. Lumilingon siya ngunit walang makitang tao. Ang paligid ay puno ng usok, at biglang tumindig ang balahibo niya nang maramdaman ang malamig na hangin sa kanyang batok. Paglingon niya, nandoon si Magda, nakangisi, duguan ang bibig, at tila may buhay pa. Hindi pa kayo nagtagumpay, sabi ni Magda, at biglang sinugod si Maya. Napasigaw siya at napabangon mula sa kanyang higaan. Basa ng pawis ang kanyang katawan, at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Agad siyang tumakbo papunta kina Rolando at Ka-Ruben, na kasalukuyang nagkakape sa harapan ng bahay. Panaginip na naman, nanginginig na sabi ni Maya habang humihingal. Si Magda, nakita ko siya ulit. Buhay siya sa panaginip ko. Napatingin si Ka-Ruben kay Rolando. Pareho nilang alam na hindi basta-basta ang panaginip ni Maya. May ibig sabihin ito, sabi ni Ka-Ruben. Hindi pa tuluyang natapos ang sumpa sa baryo. Kinabukasan, nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa baryo. Isang residente ang nakakita ng dugo ang mga bakas ng paa, na nagmumula sa kagubatan patungo sa gitna ng baryo. Nang sundan ito, nagtapos ang bakas sa puno ng balete na dati nilang sinunog. Ngunit laking gulat ng mga tao nang makita nilang muling tumubo ang puno, mas malaki at mas malago kaysa dati.
Hindi maaari, bulong ni Rolando. Lumapit si Lola Salome, dala ang kanyang lumang libro ng mga alamat at sumpa. Hindi natin nasira ang ugat ng sumpa, sabi ni Lola Salome, ang puno ay isa lamang bahagi nito. Hanggat buhay ang ugat, patuloy itong babalik. Kung ganoon, anong dapat nating gawin? Tanong ni Rolando. Tandaan ninyo, sabi ni Lola Salome. Ang ugat ng sumpa ay hindi nasa puno kundi sa pinagmulan nito. Kailangan nating alamin kung sino ang nagdala ng sumpa sa baryo at tapusin ito sa pinakaugat. Habang abala ang mga tao sa pagbabantay, dumating ang isang estranghero sa baryo. Siya ay isang matandang lalaki na mukhang pagod, at sira-sira ang damit. Nagpakilala siya bilang Mang Delfin, isang ermitanyong nagmula sa kabilang baryo. Ako'y narito upang balaan kayo, sabi niya habang nakatingin sa mga residente. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Magda ay umabot sa mga aswang mula sa malalayong lugar. Hindi sila papayag na mamatay ang isa sa kanila nang walang paghihiganti. Ang kanyang babala ay nagdulot ng takot sa mga tao. Nagkakagulo ang lahat, at napilitan sina Rolando at Caruben na mamuno upang magbigay ng katiyakan. Hindi tayo magpapatalo, sabi ni Rolando. Kung darating sila, handa tayong lumaban, tulad ng dati. Ngunit sa puso ni Maya, alam niyang magiging mas mahirap ang susunod na laban. Lalo na't hindi siya makakatakas sa mga bangungot, na tila nagiging mas totoo habang lumilipas ang bawat araw. Naging mapagmatsyag si Maya kay Mang Delfin. Napansin niyang madalas itong nagmumuni-muni sa tabi ng balete, tila may kung anong hinahanap. Ano bang ginagawa niya roon? Tanong ni Maya kay Rolando. Baka sinusuri lang niya ang puno. Pero tama ka, Maya. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya, sagot ni Rolando. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, palihim na sinundan ni Maya si Mang Delfin sa kagubatan. Nakarating siya sa isang maliit na kuweba. Sa loob, nakita ni Maya ang kakaibang altar, punong-puno ng mga anting-anting, balahibo ng ibon, at iba't ibang bagay na tila gamit sa ritual. Alam kong nariyan ka, sabi ni Mang Delfin, hindi man lumilingon. Nagulat si Maya. Lumapit ka, hiha. Walang nagawa si Maya kundi sumunod. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Tulad mo, gusto kong mawala ang sumpa, sagot ni Mang Delfin. Ngunit ang paraan para magtagumpay ay hindi lamang sa lakas at tapang. Kailangan ng kaalaman. Ipinakita ni Mang Delfin ang isang matandang mapa na naglalaman ng lihim na pinagmulan ng sumpa. Ang sumpang ito ay nagugat mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang ninuno ni Magda ay isang babae na sinunog ng mga fraile, dahil pinaghinalaan siyang mangkukulam. Ngunit bago siya mamatay, isinumpa niya ang lugar na ito. Sa loob ng maraming henerasyon, namamana ang kanyang kasamaan ng kanyang mga inapo. Nagimbal si Maya sa narinig. Kaya pala hindi basta-basta mawawala ang sumpa, sabi niya. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating hanapin ang kanyang libingan at sunugin ang kanyang mga labi, sagot ni Mang Delfin. Ngunit hindi magiging madali iyon. Kinabukasan, isinalaysay ni Maya sa iba ang nalaman mula kay Mang Delfin. Bagamat may mga nag-alinlangan, nagpa siya sina Rolando, Caruben, at Lola Salome na samahan siya. Kung ito ang paraan para matapos na ang sumpa, susuportahan ka namin, sabi ni Rolando. Gumawa sila ng plano. Dinala nila ang lahat ng kailangang gamit, asin, bawang, buntot pagi, at mga iba pang gamit sa pagtaboy ng mga aswang. Kumuha rin sila ng mga fala at sulo upang maghukay sa libingan. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang grupo ng mga aswang ang umatake sa baryo. Sa kabila ng takot, magiting na lumaban sina Rolando at Caruben. Ginamit nila ang kanilang tradisyonal na mga sandata upang maitaboy ang mga halimaw. Maya, huwag kang matakot, sigaw ni Rolando habang hawak ang isang buntot pagi. Ipaglalaban natin ito.
Matapos ang labanan, nagpatuloy ang grupo patungo sa libingan na tinukoy ni Mang Delfin. Habang naglalakad sa kagubatan, ramdam nila ang kakaibang lamig ng paligid. Parang may nagmamasid sa kanila. Dapat ay, laging handa, paalala ni Ka-Ruben. Baka sinusundan tayo. Sa wakas, narating nila ang lugar. Isang lumang sementeryo na puno ng mga sirang lapida at mga tuyong puno. Ang libingan ay natagpuan nila sa gitna ng lugar, na napapaligiran ng mga ugat ng balete. Nang simulan nilang maghukay, nagsimulang yumanig ang lupa. Lumitaw ang mga anino mula sa dilim. Protektahan si Maya, sigaw ni Rolando habang sinasagupa ang isa sa mga aswang. Nagpamalas ng tapang si Maya at patuloy na nagdasal habang hinuhukay ni Mang Delfin ang libingan. Sa wakas, natagpuan nila ang mga labi ng ninuno ni Magda. Habang sinusunog nila ang mga buto, mas lalong lumakas ang atake ng mga aswang. Isa-isang naitumba ang kanilang mga kasamahan, ngunit hindi sumuko si Maya. Huwag kayong bumitaw. Sigaw ni Mang Delfin. Sa huling pagkakataon, sinindihan ni Maya ang labi gamit ang isang sulo. Nagliyab ito ng malakas, at kasabay nito, nawala ang lahat ng elemento. Nanumbalik ang katahimikan sa kagubatan, ngunit halatang maraming nasakripisyo para sa tagumpay. Natapos na ba ang lahat? Tanong ni Rolando habang hinihingal. Sa wakas, bulong ni Maya habang hawak ang kwintas ni Magda. Kinabukasan, nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang balete ay tuluyang natumba, at ang sumpa ay tila naglaho na. Sa kabila ng kanilang tagumpay, naiwan ang sugat ng laban at ang alaala ng mga nasawi. Mula ngayon, dapat nating pahalagahan ang ating baryo, sabi ni Ka-Ruben. Si Maya, bagamat sugatan at pagod, ay nakaramdam ng bagong pag-asa. Ang dilim ay maaaring bumalik, sabi niya. Ngunit alam kong kaya nating magtagumpay. Akala ng taong bayan ay tapos na ang lahat. Ngunit sa gitna ng paglilinis ng baryo, natagpuan ni Rolando ang isang lumang maliit na libro sa ilalim ng sira-sirang balete. Nakaukit dito ang pangalan ng ninuno ni Magda. Bakit tila may kakaibang lakas pa rin ang libro na ito? Tanong ni Rolando kay Maya. Binasa nila ito kasama si Mang Delfin. Nakasaad sa aklat ang huling habilin ng ninuno ni Magda. Ang sumpa ay hindi matatapos sa simpleng pagsunog ng aking mga labi. Ang takot at kasamaan ay muling magbabalik kung ang kasakiman at pagkalimot ay mananaig sa puso ng mga tao. Nag-alinlangan si Maya. Hindi ba't sinira na natin ang sumpa? Bakit parang may babala pa rin? Hindi nagtagal, nagsimula ulit ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Isang gabi, nagising si Maya sa ingay mula sa kagubatan. Naroon si Mang Delfin, tila may kinakausap na hindi nakikita. Hindi ito maaaring mangyari. Sigaw niya bago bigla itong nawalan ng malay. Nang tanungin si Mang Delfin kinabukasan, tahimik lang ito. Hindi siya nagbigay ng paliwanag at nagpaalam sa baryo. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko kayo kahit saan man ako mapunta, ang tanging sinabi niya bago umalis. Pinilit ni Maya at ng mga taga-baryo na magpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit may mga nawawalang alagang hayop sa gabi, at ilang residente ang nakarinig ng mga pag-iyak sa kagubatan. Maya, hindi tayo maaaring magpabaya, sabi ni Rolando, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Nagdesisyon silang hanapin ang pinagmumulan ng mga ingay. Sa tulong ng tradisyonal na sandata, asin, buntot pagi, at mga sulo, nagpunta sila sa kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang nilalang na tila hindi aswang, ngunit mas malakas at mas mabilis. Tila isa itong halimaw na nilikha mula sa sumpa. Hindi natin ito kayang labanan ng basta-basta, sabi ni Rolando habang pilit silang nagtatago. Ginamit ni Maya ang natitirang talino at tapang niya upang magplano. Naalala niya ang aklat na iniwan ng ninuno ni Magda. Maaari kayang may solusyon doon? Tanong niya sa sarili.
Binalikan nila ang aklat at napagtanto nila na may hindi pa nagagawa. Ang balete na nasira ay may mga ugat na konektado sa ilalim ng lupa. Nakasaad sa aklat na kailangang tanggalin ang ugat ng kasamaan, upang tuluyang mawala ang sumpa. Paano natin ito magagawa? Tanong ni Rolando. Kailangan nating bumalik sa kagubatan at hanapin ang ugat ng puno, sagot ni Maya. Sa kanilang paghahanap, muling umatake ang nilalang na tila tagapagbantay ng sumpa. Sa kabila ng takot, ginamit ni Rolando ang buntot pagi upang sugatan ang halimaw. Si Maya naman ay ginamit ang asin upang makapaghukay ng lupa sa paligid ng ugat. Matapos ang matinding laban, natagpuan nila ang napakalaking ugat. Sinunog nila ito gamit ang apoy mula sa sulo. Ang sigaw ng halimaw ay nagbigay ng takot sa kanila, ngunit nang maabo ang ugat, biglang naglaho ang nilalang. Ang kagubatan ay nagbalik sa katahimikan. Sa wakas, natapos na ang sumpa. Nagpasalamat ang mga taga-baryo kay Maya at Rolando sa kanilang kabayanihan. Si Mang Delfin ay hindi na muling nagpakita, ngunit iniwan niya ang isang liham para kay Maya. Ang lakas ng puso mo ang tumapos sa sumpa. Huwag mong hayaang mamatay ang liwanag na iyon. Mula noon, naging mas mapagbantay ang mga taga-baryo sa kanilang pamumuhay. Si Maya at Rolando ay nagtulungan upang buuin ang isang mas ligtas at mas maunlad na komunidad. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.